Eto na, hindi lang po ang pagkakaso nila Atong Ang dito kay alias Totoy at pinapangalanan na po na tahasan ni alias Totoy ngayon, etong si Gretchen Barreto. Pagsabay-sabayin na natin ang balita na ito. Huwag na natin putol-putulin. Enjoy the refreshing sweet flavors. Oh, nagpatalastas eh. Matindi ito. Na nga ni alias Totoy ang papel ni na Atong Ang at Gretchen Barreto sa kaso ng mga missing sabongero. Eksklusibo siyang lumantad at nakapanayam ni Emil Sumangil na hindi bumitaw sa istoryang yan simulat sa pool. At kasama natin si Emil live. Emil, katatapos lang ng panayam mo. Vicky, sino ba si alias Wait lang. May nabasa ako dito. Ano bang ginagawa nila sa nang tsochope? Mga kababayan, sabi dito ng isa, ang pandadaya o pang tsochope ay ginagawa yan doon sa tari. Kumbaga, hindi nila, ito ay inililihis nila para hindi makatama, ganun ba? Ayun nabasa ko rito. Totoo ba yon mga kababayan, na yung mga nang-tsochope o nandadaya, lumang kasabihan, ay, kala ko ako. Sorry. Camilo Cascolan Kago, yun daw, yung sabi ni Mama Jody Zay. Pero, balikan ko lang yung sinasabi kanina, ang pamamaraan daw ng panchochope ay yung sa tari ay inililihis nila para kapag siguro yung manok ay tawag dito mga kababayan, pag nagliparan, yung kanilang tari ay hindi tatama doon sa kalaban nilang manok. Ganun po ba? Nasasangkot sa patayan si Cascolan sa Laguna at Batangas na politiko. Nako, mga kababayan, hindi na nababanggit ni Atong Ang yan. Sana nga mapatawag yung mga yan at lumalalim po. Tama, lumalalim po ang investigasyon hinggil sa bagay na ito ngayon. Totoy? Ngayong hapon, nagpasya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguilar Patidongan, hepe ng security agency na may hawak ng mga farm, pati na ng mga sabungan ng negosyanteng si Atong Ang. Eksklusibo natin siyang nakaharap ngayong hapon. At narito ang aking ulat. Okay. Marami ang pamamaraan ng pangtsochope. Marupok yung iba, napuputol. Oh, okay. Sorry guys, wala talaga ako kaalam-alam dyan eh. Kulang siguro yung impormasyon na sinasabi sa akin. Sa bagay, kayo naman, ang nakakaalam talaga niyan at babasahin lang natin kung ano po yung inyong side comments para alam naman ng mga kababayan natin na nanonood ngayon ano bang ginagawa ng mga nantsochope. Wala talagang panahon pala, siguro walang pagkakataon na manalo yung mga chinope na mga manok, 'di ba? Tapos biglang syempre yung amo mo, paniwalang-paniwala mananalo ito, nagtumaya ng milyon, tumaya ng bilyon, tapos talo, may kalalagyan ka nga talaga. Diba? Sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangalanan na ni Patidongan ngayon ang mga... Ayan guys, ano nangyari? Napuputol ba yung live natin? Teka lang mastermind daw sa pagkawala nang hindi raw bababa sa 100 mga sabungero. Kasama sa kanyang pinangalanan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto na kilalang malapit kay Ang at 2 iba pa. Kung ano raw ang kanilang mga papel, ipinaliwanag ni Patidongan sa aming panayam. Nagpa-interview si Patidongan ngayon dahil kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa 4 na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Narito po ang sunurang pakayag. Teka lang mga kababayan, mga ka-GP Natics. Nakuha ko yung Julie, kung siya ito taga Surigao.
Julie Dondon Patidongan alias Totoy. So, tumatakbo din dating mayor. Tumatakbong dating mayor. Teka lang, kukuha lang ako ng picture niya. Ito mga kababayan. Bago natin ituloy wait lang, wag po kayong maano. So tumatakbo dating mayor. Ayan Ayan siya. 'Di ba? Tumatakbong mayor dati. Mga kababayan, kung titingnan natin dito, paano ko ba ipapakita? Ayan. Hindi pala dyan magandang ipakita. Mas maganda siguro dito, guys. Ayan. Dondon Patidongan. So, tumatakbong mayor ng Surigao. Mga ka-GP Natics. Ayan siya. Pinanggit niya naman na yung pangalan niya kasi ilang araw na lang daw, lalabas na siya at sinabi niya na yung tunay niyang pangalan. Ito na yung lumalabas ngayon. Na tunay niyang pangalan. Hindi naman na natin maitatago yan 'Di ba? Patidongan Dondon for mayor. Ayan So ayan, pakinggan natin kung ano yung sasabihin niya, guys. Ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Andyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie. Kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa 4 na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Sabi ni Ma'am Lilibet Jose, huwag mo muna ipakita yung picture. Binanggit niya na po yung pangalan niya kasi alam naman na yan, mga ka-GP Natics. Binanggit niya na yung pangalan, sinabi niya na handa na siya na ipakita yon sa publiko. Di ba? Kompleto yung binanggit niya, Julie Dondon Patidongan. So, ibig sabihin mga kababayan, in any moment, talagang lalabas at lalabas yan. Hagilapin yan ng mga ng mga reporter. Hahanapin yan po ng mga pulis kung sino yan. At alam naman nila kung sino talaga yan, di ba? Ito po, ang sunurang pakayag ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niyang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtsutsupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Sa paano paraan? Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Ano naging papel mo dito sa Missing Sabongero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Ikaw pala kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat
Mm-mm. Hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko, yung recantation ba yun, na binigay mo sa akin, kapalit ng pera. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ano ng mga pamilya ng mga nawawalan sa bungero. Sino itong babaeng artista na ito? Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. Nako po. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Mm-mm. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Sa mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Mm-mm. Pero syempre, mga kababayan, ang usapin kasi na yan ay malalim. Pwede kasing, di ba, dahil nga po, alam naman natin sa sugal, hindi yan natatapos sa isang pangalan. 'Di ba? May binanggit siya dito kanina, mga kababayan, Eric De La Rosa, sino pa yung isa na binabanggit na pangalan, si Celso Salazar, 'di ba? Ayon kay Ode Lennon 'yan. Kumbaga, mga kababayan, ito ay palagay ko kung totoo man yung sinasabi ni alias Totoy, ito ay nasa kabilang panig pa lang. Wala pa yung ibang mga tao na ewan ko, parang naiisip ko na hindi pa ako nasasatisfy sa mga tao na to. Parang may kulang pa sa kanya mga sinasabi. Sana, mga kababayan, lahat ng mga tao na kasangkot, lahat ng merong kinalaman, 'di ba? Talagang wag po sanang sumuko o wag po sanang tumigil ang ating PNP, ganun din ng ating administrasyon ngayon, mga kababayan. Palagi ko, 'di ba? Sabi nga ni Attorney Lorna Kapunan kanina, hindi rin ito dapat pagkatiwalaan kasi meron din itong mga itinatago. Di natin alam, sa panahon ngayon, baka mamaya, sila-sila, di ba? Sila-sila mismo. Hindi imposible yan, mga ka-GPnatics. Kapag may lumutang na pangalan, pwedeng sabihin na ito ay nasa kabilang kampo na kailangan nilang magbato ng pangalan para ang pangalan nila ay malihis at hindi mabanggit. Hindi ko po ipinagtatanggol si Atong Ang. Ang sinasabi ko rito na dapat tingnan ang bawat aspeto, tingnan ang bawat anggulo. Baka mamaya may nagtatagong hunyango. Vicky, ipinakita rin sa atin ni Patidongan na kanina lamang ang 4 na kopya ng tinatawag na Affidavit of Recantation. At ang sinasabi ni Patidongan sa atin, ito raw ang pilit na pinapipirmahan sa kanya ng kampo ni Atong Ang. May 3 araw na raw nakakalipas nang ipadala sa kanya ito. Nakasaad di umano sa Affidavit of Recantation na ito na babawiin at babaliktarin ni Patidongan ang lahat ng kanyang mga naging statement at salaysay laban sa kampo ni na Atong Ang at iba pa, kapalit ng 300 million pesos. Ako nga, mga kababayan, sa totoo lang, halimbawa, kunwari, no? For the sake of argument, na eto talaga sila, yung mga tinuturo ay totoo. Mga kababayan, sana, ilabas din, di ba? Kung totoo man yun, ilabas din ni Gretchen Barreto yung sinasabi niya against Senator Bato. Di ba, maglabasan na sila ng mga baho, maglabasan na sila ng kanilang mga hawak na ebidensya. Para naman sa ganun, mga kababayan, everybody is happy. Ay, sorry. Baka may magagalit na naman. Pasensya na po kayo kung nilalagyan ko ng tawa-tawa dito. Hindi ko po nalagyan ng tawa-tawa para mang-insulto o magpatawa. Gayong ang problema natin
ay seryoso. Ang pinag-uusapan natin ay seryoso. Sana po maintindihan nyo. Kailangan kong lagyan ng ganito kasi ito po ay galing sa GMA. Galing po sa ibang mga programa na dinampot lang po natin para maipakita sa inyo at makumpleto po yung ginagawa natin na presentation. Kasi kung hindi ko po lalagyan ng ganon, bukas po makalawa, baka wala na po si JNK, di nyo na makita. Diba? Ganun po. Kaya nilalagyan namin to. Ito po yung natutunan ko sa haba ng panahon na palagi po ako nade-demonetize, palagi pong natatanggal yung channel ko. Ito ang naging reliable na pangontra ko bukod sa like ninyo. Diba? Kailangan may ganito mga kababayan kasi hindi po yan basta nati-trace ng ibang mga channel kung kumuha ka man ng video nila. At lalabas po mga ka-GPnatics na nagbibigay ka lamang ng reaction doon sa kanilang video at hindi ito kagaya ng iba na piniplay mo lang na wala kang ginagawa. Halak ka. Diba? Oh. Pag nag-recant siya, tinanggap niya ang 300M, baka later kidnapin siya at ihulog din siya sa Taal Lake. Naku po, mga kababayan. Sa nangyayari ngayon, hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan eh. Ang gusto ko kasi mangyari dito, transparent, open yung investigasyon na mangyayari. Like, for example, dun sa Senate, sa Congress, gano'n, di ba? Para alam natin, mga kababayan, kung sino ba ang tunay na nagsisinungaling. Sino ba yung taong gumagawa lang ng kwento at nililihis para lang may mapagbintangan at mabaling sa iba ang nangyayaring investigasyon sa kaso ng nawawalang mga sabungeros. Diba? Oh. Sabi ni Odeleno, ang mahirap kasi naging missing in action, pwede naman na pinakulong na lahat at iban sa mga sabungan. Alam nyo, mga ka-GPnatics, ang naging problema kasi dito, yung, eto sasabihin ko sa inyo, sa pagiging komentarista natin, sa pagiging, sa pagkakaroon ng pagkakataon na maibigay ang mga opinion natin, at may share yung kung ano yung thought ko, masyado po kasing nag-rely ang nakaraang administrasyon sa short-term, mga kababayan, sa short-term program or sabihin natin sa program na kung saan po makakapagdulot ito ng kasamaan sa tao, makakapagdulot ito, mga kababayan, ng kaguluhan po. 'Di ba? Kasi ang sugal, kaya nga dati nung ako po ay nanatili sa Facebook, nawala ako sa mundo ng YouTube. Ako po ay gumagawa ng video. Pero nung panahon na yon nagpo-promote ako ng sugal. Eventually, sabi kong ganon, ayaw ko na. Ayaw ko na. Oo, totoo yon. 3 buwan, mga kababayan, nung nakasurvive na ako, kumikita na yung channel ko. Sabi ko doon, sa nagbibigay ng promotion na yon, sabi ko, tama na po, okay na ako. Kasi baka mamaya, dumami pa yung nagsusugal dahil sa akin. Nung yung nakaraang administrasyon, biruin nyo, Pogo. Online sabong. Binigyan mo ng pagkakataon yung mga tao na imbis na pamilya nila, ang tutukan nila, nakatutok sa sugal kasi nag-aanap sila ng pagkakataon na kumita para ibuhay sa pamilya nila. Na kung tutuusin naman, may pagkakataon pa nga sila na makasama na nila yung pamilya nila, makabanding nila dahil lagi na lang sila na nasa trabaho, kaya naman nandun sa mga kabit nung mga kagaya natin ng mga nagtatrabaho dati. Akala natin yung pamilya natin, boyfriend natin, asawa natin, misis natin, nagtatrabaho. O, di ba? Meron mga ganun mga eksena eh. Kaya nga sabi ko, yung pandemic, nangyari siguro ito to unite the family. Pero iba ang ginawa kasi. Diba? Iba yung ginawa ng nakaraang administrasyon, mga kababayan. Nag-rely sila doon sa mabilisang kita ng pera. Dahil nga sa pandemya, ginawang legal ang sabong, ginawang legal ang pogo. Ibig sabihin, ginawang legal ang sugal. Mga kababayan. Imbes na mag-unite ang pamilya, dahil po dyan, nawala yung pamilya na pinapangarap ng bawat isa. Diba? Sabi ni Elnora Abrigo, malaki kasi ang pera sa sugalan. Yan nga po yung sinasabi ko kanina.
na nag-rely dyan ang administrasyon ni Digong Duterte. Na kasi sa sugal, malaki daw ang kikitain kaagad. Kung tingnan mo pa naman kung gaano kagahaman at kung gaano kaliit ang utak na sa sugal nag-rely na marami namang paraan para kumita ng legal na hindi po nagsusugal, mga kababayan. O, nung tinanong si Harry Roque, sasabihin niya, ang Pogo po ay isang, tawag dito, isa po yan bagay na makakatulong sa resources ng ating Pangulo. Patay tayo dyan. Diba, Mami Piar? Oh. Malaking problema yan, Sir GP, binaliwala ng dating chief PNP. Yan ang isa pang question. Bakit walang nangyari nung panahon na yon? 'Di ba? Bakit ngayon lang sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos lumutang ulit at nagkaroon, mga kababayan, ng pagkakataon na makapagsalita itong mga witnesses? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit doon biglang-bigla namatay ang issue ng missing sabongeros? Sabi ni Rebecca Manford, binayaran kaya para magsinungaling. Hindi natin alam. Wala, again, mga kababayan, hanggang espekulasyon lang tayo dito. Wala tayong, kumbaga, sapat na ebidensya to say something, this is true, this is not. Diba? Kasi nga, it depends. It will depends doon sa depensa ng bawat isa at doon sa mga ebidensya ng bawat isa na ipapakita. Alfredo Macarillas. Ano to? Macarilay Sr. Salamat po Alfredo Macarilay Sr. Thank you so much. Nakakapagtaka talaga, Ma'am Carmina B. So there's something behind of this issue. We really don't know, mga kababayan. Baka sabi kasi nung iba ng mga nag-iimbest. At saka syempre, tingnan nyo pulis daw, yung mga kasabwat, kongresista, senador. Naku po, baka hindi pa mga taong iyan lang yung binabanggit. Baka may malalaki pang tao na nasa likod nito na hindi mo kayang banggain. Diba? O kaya sabi siguro ng iba, tigilan na natin yan. Hindi natin kakayanin. O. Pero ngayon, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, binuhay ang issue ng missing sabongeros. So, ibig sabihin, may bayag. Handang panagutin ng administrasyong Marcos kung sino man ang behind dito sa missing sabongeros. Hindi sila natatakot. Sana, mga kababayan, ituloy-tuloy, hanapin ang lahat kung sino man yung mga kasabwat, sino yung mga dapat maging accountable sa problemang ito. Kasi legasiya ito, lalong-lalo na 3 taon na lang ang Pangulo. Di ba? Oh. Galit na galit si Arnel Bitug. Yabang mo, hindi mo kailangan ng pera, bakit sugaril ka, Atong? Lalaine Vargas Caden, yung pamangking ko ilang milyones ang naubos dahil sa sugal. Naku po, mga kababayan. Ako siguro, nung kabataan ko, may kalokohan din ako. Mga ka-GPnatics, kasi nung time na 8 years old, siguro 8 years old, 9 years old, 10 years old, yung text, di ba? Yung text, yung cards. Paramihan kayo ng cards, sinahawak nyo ganito pa. Lagi ako nananalo noon. Ang ginagawa ng mga kalaban namin, ang binabayad sa akin ay pera. Kada mananalo yung text, yung 3, magiging puro baliktado kayo nakaharap. Ganon. Dami rin mga kababayan. Naalala ko pa nga dati nung elementary ako nanalo ako ng ganyan. Umabot siguro ng 3,000 yung panalo ko. Bukod pa sa text. Tapos iniwanan ko sa bag dahil yung subject teacher namin ay hindi makaakyat. Kailangan namin lumipat ng classroom. Pag iwan ko dun sa bag, yung kalaban namin sa text money, sila yung
Kala ko kakampi ko, ninakawan pa ako. Lang iya. Mahirap yan mga kababayan pag nalulung ka dyan. Ako po. Pero sa akin naman, larong bata lang yon. Kaya lang pera-pera ang binabayad nila. Ako naman, text lang. Wala naman akong pera eh. Diba? Alright. So, ayan mga